Okay guys, and welcome back to my channel. Actually, gusto ko i-share po sa inyo ngayon yung napakagandang sekreto po kung kayo po ay bagong member pa lang ng simbahan. Kasi ako po ay almost 25 years na member po ng simbahan. Kung sa first na 5 years ko na naging member po sa simbahan, kung nalaman ko lang po itong sekreto po na ito, so hindi na sana ako nahirapan. Kasi ang point po ng pagiging member po natin sa simbahan is mag-transform po tayo into from bad into good, di ba? At kung paano po maging worthy or maging karapat-dapat sa mga blessings po ng simbahan. Especially kung napabilang po tayo sa totoong simbahan po dito sa mundo. Kasi sabi ng Diyos, isa lang yung kanyang simbahan. So, ang dami-dami mga simbahan, pero may isang simbahan lang. At dahilan po sa sa pagsasaliksik ko sa aking panalangin, naisagot po ng Diyos yung aking panalangin. At nalaman na ang The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, ito lang yung totoong simbahan dito sa buong mundo. No. Bakit ko po nasabi po yan? Sa mga sa mga baguhan pa lang na member po ng simbahan at yung mga hindi pa member ng simbahan at sa mga member ng simbahan, no, na medyo nagdadalawang isip pa kung talaga ito po ay totoong simbahan, malalaman po natin doon po sa Biblia, sa Ephesians chapter 4, no, from verse 9 pataas. Okay, so sabi niya yung simbahan ni Jesucristo ay mayroong apostoles, mayroong propeta, mayroong evangelist, mayroong 70. So may pastor. So yun po, kompleto po yun, hindi po nag-iisa yun. So yun po yung simbahan ni Jesucristo. At sa Book of Mormon, sinabi din niya doon po sa 3 no, na ganoon din po yung kanyang simbahan. Hindi po siya nagpabago-bago nung binisita po niya yung mga tao po doon. So yun po yung signs ng kanyang totoong simbahan. At pangalawa, yung simbahan po niya ay pinamumunuan or mayroong buhay na propeta. So, ibig sabihin na may buhay po na propeta sa ating panahon. No? Na siya po yung bibig ng Diyos dito po sa lupa at dahil po sa Kanya. So, natutulungan yung mga miyembro o yung mga saints. Kasi po yung isa pang po doon, nagturo po yung mga apostoles po sa sa mga tao. So, especially sa Colossia, saka sa Filipos, at saka sa ibang mga parte, tinawag po nila yung mga member po ng simbahan na santo, saints. No? So, doon ko nalaman din na yung mga member pala ng simbahan ay tinatawag po ng mga saints. Kasi yung pagiging member po ng simbahan, yan po yung entitled na po tayo sa pagiging santo. Kasi ang point po doon is, ang mga member po ng mga simbahan ni Jesucristo ay mga santo. So, it mean hindi naman talaga sila perfecto, pero ang punto is pinamumuhay nila yung kautusan. No? Kasi ang point po doon, kasi kapag bago ka palang member po ng simbahan, hindi naman pinakailangan perfecto ka. Pinapractice mo yun kasi yung pagsunod ng kautusan is pinapractice po yan hanggang sa mag-perfect mo. Nagkakamali ka, and then third time, fourth time, 10 times may tatama mo yung mali mo. Kasi yung Diyos, kaya nga mayroon siyang kaya sabi niya, tinuruan niya yung tao, especially yung mga apostoles niya, ilang beses ba sila mag-forgive ng makasalanan ng tao? 7 times, 70 times 7 times. No. So, ang point po doon is
talagang magkakasala yung kasamahan po natin sa atin. Kaya kailangan po natin maging forgiving sa kanila. Especially yung asawa natin, yung anak natin, yung mga fellow members, at saka yung iba pang mga tao na maaaring magkasala sa atin. No? Kasi ganun din yung gagawin ng Diyos pag nagpapatawad ka. No? So, ang point po doon kasi guys is kung nalaman ko lang ito yung within 5 years, ang point po doon is naging number 1 is responsible ka sa sarili mo being pagiging member ng simbahan at mag-accept ka ng calling at magbasa ng Book of Mormon. Ang dalawang bagay na yon kasi guys, yun yung pinaka-powerful na magiging highest peak ng improvement mo. Kasi pag nag-grab mo yung dalawang part na yon is may tatama mo yung mali mo at magiging entitled ka sa pag-receive ng napakagandang blessing ng Diyos. Lahat ng blessing. Whether kung kailangan mo na blessing na pansarili mo at saka especially ikaw ay single, magiging asawa mo, at kung ikaw ay naging member, yung promptings ng Spirit, yung gabay ng Diyos, nafe-feel mo siya, may apply mo sa buhay mo yung lahat ng mga learnings na ma-learn mo o ikaw ay kung magiging responsible ka at may apply mo yung mga learnings ng Book of Mormon at saka yung information ng responsibility mo kasi may handbook of instruction yung mga members ng simbahan. No? So kapag mo yon, kapag ma-achieve mo yung dalawang bagay na yun, masasabi mo na magiging worthy ka talaga sa blessing ng Panginoon. At kung may pagsubok man na darating sa'yo napakahirap, madali mo talagang ma-overcome. No? So, yun lang guys para po sa ngayon and hanggang sa susunod na videos, huwag po yung kalimutan na mag-subscribe at i-like yung video po na ito upang mas maging updated po kayo sa mga special na motivation, inspiration, mga latest na mga information na makakatulong po bilang member po ng simbahan. Thank you very much and see you next time our next videos.